Tiyak na maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas sa nakaambang aksyon ng mga Pinoy sa ibayong dagat bilang pagtutol sa ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang eksperto, malaking bagay sa ating ekonomiya ang ipinapadalang remittances ng mga OFW. Narito ang balita ni Virgil Parba. Ang ating mga Overseas Filipino Workers o OFW ay ang ating mga itinuturing na mga makabagong bayani sa modernong panahon dahil malaking ambag ang kanilang pinapadalang remittances sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Sa kabila ito ng lungkot sa pamilya at kung minsan ay nakararanas pa ng pagmamaltrato ng kanilang mga employer. Ayon sa isang geopolitical and economic consultant na si Professor Mario Ferdinand Ayano Pasion sa panayam ng SMN News, dahil sa ambag sa ekonomiya ng mga OFW, malaki ang magiging epekto ng kanilang isasagawang Zero Remittance Week. Malaking epekto yan sa mga namumuno ngayon dahil alam naman natin na kaya lamang nagsusurvive ang ating ekonomiya ay dahil sa OFW remittances kasi wala namang namamanufacture ang Pilipinas at wala rin tayong napoproduce, nag-i-import tayo lahat, bigas, kahit nga pakong bakya, siping-simple pakong bakya ini-import pa natin. Maliban sa pag-i-import ng mga kalakal, ang ipinapadalang dolyares ng mga OFW ay ginagamit din sa pagbabayad ng utang ng Pilipinas. So kung hindi po magre-remit ng US dollars ang ating OFWs, maapektuhan po ang ating importation at mahihirapan ang mga namumuno ngayon. Dahil umaasa lang po talaga, the Philippine economy is just kept afloat through OFW remittances. At dahil malaki po ang ating utang denominated in US dollars, ay maapektuhan din po ang pagbabayad ng ating utang if a significant portion of our OFWs will stop remitting US dollars into the Philippines. Una nang inanunsyo ng Maisog Croatia na magsasagawa sila ng Zero Remittance Week simula Marso 28 bilang pagtutol sa ginawa ng Marcos Jr. administration kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, hindi sila sang-ayon sa ginawang pagsuko ng pamahalaan kay Duterte sa International Criminal Court o ICC, lalo't wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas noon pang administrasyon ng dating Pangulo. Illegal din nila ang ginawa nilang pag-aresto sa dating Pangulo at hindi binigyan ng due process. Bukod naman sa pagkundina sa Marcos administration, pagpapakita rin ito ng mga OFW ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa dating Pangulo na kung saan sa panahon nito ay ramdam nila ang tunay na kalinga ng pamahalaan at ng isang ama. Sa ngayon, walang ibang hiling ang ating mga makabagong bayani sa pagdiriwang ng kaarawan ng dating Pangulo kundi ang maiuwi ito sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Virgil Parba, SMN News.